Noong isang taon pa, fourth year high school na ang 16 anyos na si Crisel Diestro sa Lagao National High School, General Santos City. Kaya naman dapat ay nasa kolehiyo na siya ngayon, lalo't buwan ng Hunyo kung kailan nagbukas na ang mga klase. Pero hindi na nga nangyari yon dahil magmula nang umalis ang magandang dalagita sa kanilang tahanan noong November 2, 2006. Hindi na siya muling nakauwi pa. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Tutok na sa kwentong buhay ni Crisel Diestro, tampok ngayong gabi sa inyong ABS-CBN, Scene of the Crime Operatives. Karaniwan na raw para kay Ginang Catalina Nepomuceno na datnan ang kanyang mga anak sa kanilang tahanan sa araw-araw na pag-uwi nito mula sa opisina. Pero noong hapon ng 2 ng Nobyembre taong 2006, nakapagtataka raw na hindi niya dinatnan sa bahay ang 16 anyos ng panganay na si Crisel Diestro na may palayaw na love. Kasi nga hindi naman daw ito nagpaalam na maaantala sa pag-uwi mula sa eskwela. Sabi ko, sana si Ate Love? Sabi ko, ba't wala pa siya? Nag-text ba siya sa inyo? Nagsabi ba kung saan ang punta? Sabi ng pangalawa, walang text, wala akong na-receive na text sa kanya. Kung saan kaya siya? Bagamat labis na nagtataka ay hindi naman raw agad nag-alala si Ginang Nepomuceno. Ang nasa isip niya raw kasi ay baka nakalimutan lang ng dalagitang anak na tumawag o mag-text upang magpaalam na mauhuli siya sa pag-uwi. Dahil dito, kampante pa rin daw siya nang muling umalis patungo sa bahay ng kanyang kapatid. Sabi ko, sige ganito, text niyo ako pagdating ni Ate Love kasi punta lang ako kina Mama Day, sister ko. Balik din agad ako. So, nung pumunta ako sa sister ko, panay pa rin ako text sa pangalawa kung nandyan na si Ate Love nila. Wala pa rin. Dakong 9:00 ng gabi nang magpa siyang umuwi si Ginang Catalina. At sa pagdating niya ng bahay ay agad niyang inusisa kung naroon na si Crisel. So, nung pumasok ako ulit dito, natutulog na natutulog na yung tatlo. Ginising ko yung pangalawa. Sabi ko, Josh, nasaan na si Ate Love mo? Wala pa man, ma. So, pero nung sinabi niya sa akin na wala pa, doon na kinakabahan na ako. Sa puntong iyon ay kakaibang nervous na nga ang naramdaman ng Ginang. Paano'y masyado ng atrasado ang oras na iyon sa karaniwang oras ng pag-uwi ng kanyang panganay. Tumawag ako sister ko, sabi ko, Day, hanggang ngayon wala pa si Love, 9 PM na wala pa. Masama man ang kutob ko. Ganun ako sa kanya. Sabi niya sa akin, Aming, antay tayo after 1 hour. Then siya, pag 10, wala siya, libot na tayo, maglibot.